Balitang Pulis Gabo. Ayan, isang magandang umaga mga ka-OK. Good morning, lungsod ng Olongapo. Welcome po sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamagitan ng ating programang Pinalakas True Online. Ayan, natatid sa inyo ito ng Subic Broadcasting Corporation at ang 97.5 DWOK-FM. Ito ang radyo ko at kapartner natin sa paghahatid ng mga mahahalagang kaganapan at impormasyon dito lamang po yan sa loob ng ating lungsod. Ako po si Patrolman Calvin Kim Bernabe, Community Affairs and Development PNCO ng Police Station 3. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynald D. Parentela, ang Community Affairs Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gapo. Muli, happy Thursday mga ka-OK sa ating mga listeners. Sana safe ang lahat. Ayan, mga ka-OK, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. At ikaw partner, kamusta ka naman ngayong 2026? Ayun, okay naman po at blessings, maraming blessings. At natutuwa naman ako at nakasama ka namin ngayong umaga dito sa ating programang Balitang Pulis Gapo. Opo, thank you po. First time po. Okay yan. Very good yan. At mga susunod pang mga kaganapan ng ating Olongapo City Police Office ay palagi pa rin namin makakasama. Sana po. Thank you po. Thank you po. At kaisa of course ng mga bawat Pilipino at ng mamamayang Pilipino na maitaguyod natin ang adhikaing mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Kami ang inyong mga kasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Ayan, at aming ding ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order dito sa lungsod at sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga akbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Bangan din po ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-OK. At sa ating pagpapatuloy ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities sa ilalim ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Richie R. Clarabal, at sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., na may layunin mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating kababayan. Ayan, at nais din po namin siyempre batiin ang isang maligayang kaarawan ng ating Regional Director kahapon sa inagdiwang si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Ayan, happy birthday, Happy sir. birthday, sir. At siyempre sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula January 5 hanggang 11 taong kasalukuyan bilang bahagi ng ating previous week. Sa kabuuan po, meron tayong 18 arestado ng Olongapo City Police Office sa pangunguna po yan ng ating City Director, Police Colonel Claraval, mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 8 drug personalities naman ang naaresto ng kapulisan mula sa matagumpay na sinagawang 7 anti-illegal drug operation, na kung saan nakakumpiska tayo ng illegal na droga na may kabuuang standard drug price value na 3,417,285 pesos and 60 centavos. Samantala naman sa ating kampanya laban sa illegal gambling ay meron po tayong 2 arestado sa isinagawang operasyon. Sunod-sunod na tagumpay kontra illegal na droga, HBI Timbog, mahigit 3 milyong shabu na samsam sa Olongapo City. Bilang malinaw na pagpapatupad ng EMPO-driven operations
Sa ilalim ng PNP Focus Agenda, muling naghatid ng matibay na resulta ang Olongapo City Police Office sa kanilang agresibong kampanya laban sa illegal na droga matapos ang dalawang sunod-sunod na anti-illegal drug operations na ikinaaresto ng dalawang high-value individuals at pagkakasamsam ng mahigit 400 grams ng shabu na nagkakahalaga ng higit 3 milyong piso. Sa unang operasyon ay isinagawaan bandang 10:05 ng gabi, January 9, 2026 sa Holo Street, Tabakuhan, Barangay Santa Rita, Olongapo City, matagumpay na naaresto ng City Police Drug Enforcement Unit bilang lead unit katuwang ng CIU Okpo at RID Pro 3, si alias Kevin, isang high-value individual. Nasamsam mula sa kanya ang 2 pakete ng shabu na may bigat na 84.5 grams at standard drug price na 574,974 pesos. Gayon din ang 7,000 pesos by bus money. Samantala, bilang pagpapatuloy ng anti-illegal drug operations ng OPPO, isang hiwalay na bypass operation ang isinagawa bandang 5:50 ng umaga ng January 10, 2026 sa 22nd Street, Barangay West Bahakbak, Olongapo City na nagresulta sa pagkakaaresto ng isa ring high-value individual. Nasamsam mula sa suspect ang 6 na pakete ng shabu na may kabuuang bigat na 394.7 grams at may standard drug price na 2,684,191.20 centavos pesos. Kasama ang 1,000 by bus money at mga budal money. Isinagawa ang operasyon ng CPDEU na lead unit katuwang ang CIU Okpo, RID Pro 3 at Police Station 1. Ang mga narestong suspect at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa CPDEU para sa kukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9165. At samantala naman, matagumpay na naisilbi ng mga tauhan ng Police Station 2 katuwang ang Regional Intelligence Division 3 o RID, IOS at ang Provincial Highway Patrol Team Zambales ang isang warrant of arrest laban sa isang individual na kinilala sa alias na Son bilang sa paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Kidnapping Act of 2016. Ang akusado ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Ramon Corazon Bati Blanco, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 115, Angeles City, Pampanga, na may inirekomendang piyansa na 300,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang naarestong individual ay nasa kustudiya ng Police Station 2 Custodial Facility para sa kaukulang dokumentasyon at ihaharap sa kinauukulang hukuman. Bukod pa diyan, ang Police Station 3 naman ay nakaaresto ng isang wanted person sa kasong acts of lasciviousness dito po yan sa lungsod ng Olongapo. Noong Enero 6, taong kasalukuyan sa Norton Street, Barangay New Kalalaki, Olongapo City, matagumpay na naisilbi ng mga tauhan ng Police Station 3 ang isang warrant of arrest laban sa isang individual na kinilala sa alias na Bon at residente ng nasabing barangay. Isinagawa ang pag-aresto sa pamamagitan ng isang operasyong nakabatay sa intelligence packet na ibinigay ng City Intelligence Unit ng Olongapo City Police Office at isinakatuparan sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain Melchor S. Katigday, ang officer in charge ng Police Station 3. Ang akusado naman ay inaresto dahil sa kasong acts of lasciviousness alinsunod sa Article 336 ng Revised Penal Code na may inirekomendang piyansa na 36,000 pesos. Ang warrant of arrest ay inisyu ng Municipal Trial Court in Cities, 3rd Judicial Region Branch 5, Olongapo City, Zambales na may petsang Disyembre 22, 2025. Matapos ang pag-aresto, ang nasabing wanted person ay dinala po yan sa Police Station 3 para sa wastong dokumentasyon at ihaharap sa kinaukulang hukuman para sa susunod na proseso ng batas. Para naman sa ating accomplishment on illegal gambling, 2 individual ang naaresto ng mga tauhan ng Police Station 6 matapos maaktuhan sa isang illegal na sugal sa isang operasyon sa Jasmine Street, Barangay Barreto, Olongapo City. Ayon sa ulat, habang nagsasagawa ng mobile patrolling ang mga pulis sa kanilang area of responsibility, nabataan nila ang ilang aktibong illegal na pagsusugal ng Caracruz na nagresulta sa agarang pagkaaresto ng 2 suspect
dahil sa paglabag ng Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling Law. Nasamsam mula sa mga sospek ang 3 piraso ng 1 peso coins na ginamit bilang pangara at bet money na nagkakahalaga ng 560 pesos sa iba't ibang dominasyon. Ang mga naarestong sospek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Police Station 6 para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon, habang inihahanda ang mga kaukulang kasong isasampa laban sa kanila. At ayan po ang ilan sa mga operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay officials, purok leaders at ng ating pamahalaang lungsod ng Olongapo, at pati na rin ang tulong mula sa ating mga barangay information network. At yan ang mga balita na inyong narinig. Dito lamang po yan sa Balitang Pulis Gapo. Magbabalik po kami makalipas lamang po ang ilang paalaala. Muli pong nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa DWOK FM. Ito ang radyo ko. Para naman sa ating community engagement at iba pang aktibidad sa simula ng taong 2026, CD Okpo tumalo sa command visit ng Acting Chief PNP sa Pro 3. Dumalo ang City Director ng Olongapo City Police Office na si Police Colonel Richie R. Clarabal sa isinagawang command visit ng Acting Chief PNP Philippine National Police, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. sa Police Regional Office 3 noong January 12, 2026. Sa isinagawang arrival honors, gumanap si Police Colonel Clarabal bilang Battalion Commander, kung saan ipinamalas niya ang mataas na antas ng pamumuno, disiplina, proteksyon at profesionalismo alinsunod sa tradisyon ng PNP. Samantala, inaanyayahan ang lahat na makiisa sa Run for 3 Peace 2026 with PNP Pro 3. Together we run, together we protect. Makilahok sa isang makabuluhang fun run na inihahandog ng Philippine National Police, Police Regional Office 3 para sa kaligtasan, pagkakaisa at mas matibay na ugnayan ng kapulisan at komunidad. Para sa iba pang mga detalye, ang schedule ay sa January 25, 2026 sa Capital Town Mega World San Fernando, Pampanga, mga kategory 21K, 10K at 5K. Bukas po ito para sa lahat, pamilya, kabataan, runners, advocacy, support groups at buong komunidad. Ang link ng mga registration ay makikita sa FB pages ng Olongapo City Police Office at Regional Police Office 3. Kaya naman pakilike na po ang mga pages na ito upang makapag-register na. Tara na, sabay-sabay tayong tumakbo para sa kalusugan, kapayapaan at isang mas ligtas na komunidad. Samantala naman, isang paghahanda sa mga bagong pulis, gun safety at marksmanship lecture isinagawa ng OCPO. Upang matiyak ang profesionalismo, disiplina at responsableng paggamit ng baril, nagsagawa ang Olongapo City Police Office ng isang gun safety and marksmanship lecture para sa mga bagong talagang patrolman. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Executive Master Sergeant Jeffrey Domingo, ang ating marksmanship instructor, sa ilalim ng pangangasiwa ng ating City Director na si Police Colonel Claraval. Sa nasabing lecture, binigyan diin ang pangunahing alituntunin sa kaligtasan ng baril, wastong paghahawak at pag-iimbak ng mga firearms. Gayon din ang tamang aplikasyon ng mga prinsipyo ng marksmanship sa aktwal na operasyon ng pulisya. Layunin ng aktibidad na paigtingin ang kaalaman, kasanayan at disiplina ng mga bagong patrolman sa ligtas at responsableng paggamit ng baril bilang paghahanda sa kanilang tungkulin at upang matiyak ang kahandaan sa operasyon habang pinangangalagaan ang pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo at kaligtasan ng publiko sa pagganap ng kanilang sinumpaang tungkulin. Ipinagmamalaki ng Olongapo City Police Office ang pagdalo ng City Director na si Police Colonel Richie R. Clarabal sa ginanap na ika-26th anniversary ng Wings of Hope Global Foundation sa The Heritage Hotel, Pasay City. Sa naturang makabuluhang okasyon,
ginawaran si Police Colonel Clarabal ng Recognition of Excellence bilang pagkilala sa kanyang hindi matitinag na dedikasyon, malasakit sa serbisyo at makataong pamumuno na patuloy na nagbibigay lakas at inspirasyon sa komunidad. Binabati ka po namin, sir, sa maraming salamat sa patuloy na pamumuno ng may integridad at malasakit sa kapwa. Panunumpa naman ang mga bagong hanay ng mga opisyal ng Police Regional Office 3 PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated. Isinagawa ang panunumpa ng bagong hanay ng mga opisyal ng Pro 3 PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated noong Enero 12 taong kasalukuyan sa Multipurpose Building Camp Captain Julian Olivas, lungsod ng San Fernando, Pampanga. Ang makabuluhang okasyon ay pinangunahan at pinarangalan ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., ang ating Regional Director, kung saan si Police Colonel Lorena Batangan ay formal na ipinakilala bilang incoming President ng samahan. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan din ng mga opisyal at miyembro ng Officers Ladies Club ng Olongapo City Police Office bilang pagpapakita ng pakikiisa, suporta at aktibong partisipasyon sa mga advokasya ng samahan na nakatuon sa serbisyong makatao, mapagkawang gawa at magpapatatag ng ugnayan ng komunidad ng Philippine National Police. At yan ang aming accomplishment sa community engagement at intensified information para sa inyo, mga ka-OK. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman, hinihikayat naming ang lahat na makiisa upang mas lalo natin mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Police Gapo. Sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng safety tips para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Ayan, at sa katatapos lamang na Yuletide season, partner, no? Nais po namin kayong bigyan ng mga paalaala para mas mapanatili pa nating ligtas ang ating sarili, gayon din ang ating pamilya. Ayan, unang-una po ay mag-ingat sa pampublikong lugar, iwasan pong magbitbit ng malalaking halaga ng pera o mamahaling alahas, bantayan po ang inyong mga bag at personal na gamit sa lahat ng oras. Ayan. Tama po, tama. Pumili ng ligtas na ruta at sasakyan. Gumamit ng maayos at maliwanag na daanan. Iwasang maglakad mag-isa sa madidilim o liblib na lugar. Ayan, at dahil po kayo ay pinag-iingat sa mga madidilim at liblib na lugar, maging alerto po tayo sa ating kapaligiran. Iwasan pong gumamit ng headset na may malakas na music habang naglalakad. Bantayan din po ang mga kahina-hinalang kilos sa ating paligid. Ayan, sa pamimili at transaksyon naman po, iwasang magbilang ng pera sa harap ng publiko. Gumamit ng cashless payment kung maaring mabawasan ang panganib. Ayan, kaya nga uso ngayon, partner, no, yung mga ating mga online payment kasi katulad ng GCash at Paymaya, yan. Yung iba naman mga nakaano sila, mga credit card, ayan. At syempre panatilihin din po natin ang komunikasyon. Laging pong ipaalam sa pamilya o kaibigan ng inyong kinaroroonan. Magkaroon din po tayo, no, ng mga emergency contact number sa madaling maabot na lugar. At syempre dadagdagan ko na rin, partner, no, iwasan din po natin na mag-post sa social media kung saan tayo pupunta kasi minsan, partner, no, doon natin nakikita, lalo ng mga masasamang loob, yung lugar na pupuntahan mo kaya naisip nilang walang tao sa iyong tinitirahan. Yan, tama yan, partner. Habang sa kotse o bahay naman, isara at ilak ang mga pinto at bintana. Huwag iwanang nakabukas ang mga gamit o mamahaling kagamitan sa loob ng sasakyan. Ayan, kasama rin po dyan makipag-ugnayan po sa ating mga pulisya kung kinakailangan. Huwag pong mag-atubiling tumawag sa pinakamalapit na police station kung may kahina-hinalang pangyayari. Kaya po lagi po namin sinasabi yung mga contact numbers po ng mga police station. Pero dahil po meron tayong hotline number, emergency hotline number, maaari lamang po kayo mag-dial ng 911 para mas madali po nating matandaan yung ating mga contact numbers. Ayan. Lagi po natin tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin po ng bawat mamamayan. Stay safe. Stay prepared. Ayan. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway meron po tayong napulot na aral at mag-ingat po tayo lagi, mga ka-OK.
Ayan, sa dakong ito partner, no, nais na natin patiin, no, Opo. yung ating mga nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Siyempre, unahin na po natin na nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon ang aming Regional Director ng Police Regional Office 3, no, ang ating nag-iisang Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr. Happy birthday, Isang maligayang kaarawan po sa inyo. Mula po yan sa bumubuo ng Olongapo City Police Office. Nais din po naming batiin ng happy birthday yung aming kasamahan po sa opisina, ang nag-isang Police Staff Sergeant Hazmin Flamiano. Ayan. Happy birthday, ma'am. Ayan. At syempre mamaya magbabati ka rin, ha. Opo. Nais ko rin pong batiin ng happy listening, of course, yung aming Deputy City Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Henerico Binan. Good morning po, sir, at salamat morning, sir. po sa oras na ibinigay nyo sa pakikinig ng ating programa ngayong araw. At nais ko rin pong batiin ng good morning yung ating mga kasamaan sa PCR family. Kasama po ang aming Chief City Community Affairs and Development Unit Police Lieutenant Colonel Melencio Santos. Kasama rin po ang aming Deputy Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Ganon din po si Police Lieutenant Eric Von Klitz. Ayan. Ayun, ginigreet ko rin po, binabati ko rin po pala si Police Captain Melchor S. Katiday, OIC ng Police Station 3 po, at i-greet ko rin po si mother ko, Gina Bernabe, at si partner ko po, Wilinda de Daza. Yeah. I love you po. Gusto mo I love you ko pa. Ha? Siyempre, Kunin ko lang dahil- po yung chance. Oo, kasi nga first time. Pero sa susunod partner, makakasama ka pa namin. Nais ko rin pong batiin yung aking mga kasamahan po sa PCR office, si Ma'am Osang, si Sir Argonilio, si Ma'am Bekbek, no? Mamasig, kasama rin po dyan, si Ma'am Abalia, si DC, no, si Arwin de la Cruz, kasama po si Brian de Rapisa, yung ating mga bagong mga kasamahang pulis, no, si Monday, si Tuesday, si Wednesday, si Thursday, at si Friday. Alam niyo na kung sino kayo dyan, no. At syempre binabati ko rin po ng good morning, no, ang lahat po ng mga pulisya ng Olongapo City Police Office sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong, no, at pagpapanatili po ng katahimikan at katiwasayan dito lamang po yan sa lungsod ng Olongapo. At para maging updated sa OCPO activities at accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. Ayan. At please give us your likes, comments, and shares sa aming Facebook account at Olongapo City Police Office. Diyan nyo po makikita ang aming mga conducted activities and accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre, kung saan po kayo nakikinig ngayon, walang iba, ang 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. Snappy, ha, partner, ha. Sige. At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. Ganon din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Patrolman Calvin Bernabe. Muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director, Police Colonel Richie Rodriguez Claraval. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miko, Sir Andrew. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre, sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsusuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, ang lungsod ng Olongapo. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynald D. Parintela. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Huwebes upang makinig sa ating programa tuwing umaga. Dito lamang po yan sa Balitang Police Gapo.